Good morning, my dear brothers and sisters. Morning. When did death enter into the world? When did death become part of human reality? If we are going to believe St. Paul in his letter to the Romans, it is by the transgression of the one. It is by the disobedience of Adam that death came to reign through the world. Dahil sa kasalanan o pagsuway ng isang tao, pumasok ang kasalanan at kasama ng kasalanan ang kamatayan. So sa makatwid, mga kapatid, hindi plano ng Diyos ang kamatayan. Ang gusto ng Diyos ay buhay para sa kanyang mga nilikha. Kaya lang, naging suwail, hindi naging masunurin ang ating mga unang magulang. At sabi nga, dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay namatay. At dahil hindi plano ng Diyos ang kamatayan, sa unang pagbasa, narinig natin yung pangako. On this mountain, the Lord of hosts will provide for all peoples. On this mountain, He will destroy the veil that veils all people. He will destroy death forever. He will destroy death forever. He will bring back to life man He created. Because man that He created is not meant to be for death, but for life. And how did God accomplish that promise? By sending His Son, by sending Jesus Christ who became man, so that by the obedience of one man, the disobedience of the other man was wiped out. Kung si Adan ay naging masuwayin, ang anak ng Diyos ay naging masunurin. At kung paanong ang pagkamasuwayin ni Adan ay nagbunga ng kamatayan, ang pagkamasunurin naman ni Jesus ay nagbunga ng buhay na walang hanggan. Disobedience, death. Obedience, life. And that obedience which Jesus demonstrated was obedience until death. Kaya nga, ang ebanghelyo natin ay nagsasalaysay kung paanong si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay sa krus bilang tanda ng kanyang pagsunod. Hindi ikinalugod ng Ama ang kamatayan ng kanyang anak. Ang ikinalugod ng Ama ay ang pagiging masunurin ng kanyang anak. Isang anak na masunurin hanggang kamatayan. At anong naging bunga ng pagkamasunuri ng anak? Pagkabuhay. Pagkabuhay. My dear brothers and sisters, this is our hope that through our prayers, through our sacrifices, the Lord will grant us eternal life. Because God wants us to be alive forever. That is why, in a way, what Rabindranath Tagore wrote, he was a Nobel laureate for literature. According to him, death is not extinguishing the light. It is only putting out the lamp because the dawn has come. Hindi ba kapag lumiliwanag na,
pinapatay na natin ang ilaw. So sabi ni Rabindranath Tagore, ganyan ang kamatayan. Ang kamatayan ay katulad ng pagpatay ng ilaw sapagkat unti-unti nang sumisikat ang araw. Mga minamahal kong kapatid, ngayong ginugunita natin at ipinagdarasal ang ating mga kamag-anak na namayapa, ipinapaalaala sa atin ng mga pagbasa. Ang gusto ng Diyos ay buhay para sa lahat. Amen.